Praise the Lord. So, last session natin, avoiding, overcoming witchcraft and occultism. So, yung lesson na to is to help us totally eradicate from our previous lives whatever we might have misunderstood in practice. Kasi pag mga mananampalataya na tayo, alam natin yung ayaw ng Diyos tsaka yung gusto ng Diyos. Yung mga ginagawa natin o naranasan natin na dapat na marinis tayo. No? So, sabay-sabay natin basahin ko, Acts 19:17 to 19. All the Jews and Gentiles who lived in Ephesus heard about this. They were all filled with fear, and the name of the Lord Jesus was given great honor. Many of the believers came publicly admitting and revealing what they had done. Many of those who had practiced magic brought their goods together and burned them in public. They added up the price of the books, and the total came to 50,000 silver coins. Yan, praise the Lord. Ginamit ko itong buko box kasi maganda yung example nito yung mga nagpa-practice ng witchcraft like magician at mga occultism ay nag-surrender sila sa Lord. No? At sabi nga dyan, lahat ng ginagamit nilang tools para sa practice ng witchcraft ay 50,000. Noong panahon na yan, So, ibig sabihin, napakalaking yan. Pera niya na sinasayang nila to practice ritualism ng witchcraft. No? Now, sabi dito, witchcraft is the use and practice or ritual of sorcery, magic, associated with paganism, including the communication with demons or familiar spirits. Ano kaiba niya sa occultism? Ang occultism is the ritual study and practice involving magical, mystical, or supernatural things beyond ordinary knowledge and perception. Sa totoo lang, pareho silang under demon spirits. Kaya lang yung mga gumagawa, pwedeng sa kanila witchcraft, di ba? Mga nagmamagic, ayan, nagre-ritual, kumakausap sa mga patay, minsan tawag na necromancer, di ba? Nakikipag-usap sa patay, pinababangon nila yung patay na espiritu. Witchcraft yun. Yung occultism na ritual study practice involving magical, mystical, or supernatural things beyond ordinary knowledge. Ito, pinag-aaralan nila yung mga bagay na superstitions, mga ganyan, at yung mga high level na sabihin na natin, mga demon spirits na nagpa-practice na hanggang sa pag-worship ng mga demons, no? Ibang spirito, no? Sa occult kasi, mabigat to na demonyo na kalaban. Kasi medyo malalalim na pag-aaral yan na sumasama. Kumbaga yung mga religion yan na children of God, nagpa-practice yun ng occults. Yung sinasabi nila na naghahandog pa sila ng tao o bata. Ayan yun, mabigat yan ng occultism. No? Today, we encounter various spiritual influences that echo the allure of familiar spirits, from superstition to new age practices, all of which can lead us away from God's truth. To combat these false spirits, we must intentionally pursue a relationship with God, ensuring we remain anchored in His wisdom and light. Yeah. So, please share any previous encounter or practice among any witchcraft, magic, or occult practices. Huwag na tayo mahiya, maging open na tayo. Sino rito yung naka-encounter dati at maaaring nakasama ka lang o nag-practice lang kayo minsan na isa sa mga ganitong karamihan, alam mo sa Pilipinas, yung kunyari, spirit of the glass o kaya yung mga nanguhula, ganun yan, di ba? Yung mga iba naman, nagpapaano sa mga, alam na, nagdidikdik ng tapos nilalawayan, tapos kinakausap yung espiritu. Sister Levi. Ako po kasi yung nanay ko po is mahilig pong naniniwala
naniniwala sa mga ang tawag nila Superstition. Albularyo. Kasi nung bata po ako, ang nangyari po sa akin nun is every night po siyang may sakit yung chan ko. Tapos sabi po nila, dahil daw, pinansin daw po ako nung pinaniniwalaan nilang witch daw po dun sa amin. Isa, ang ginawa po nila, dinala po ako nun ng nanay ko sa albularyo. Tapos naalala ko po nung nababanggit po yung about po dun sa witchcraft, tsaka nababasa ko na po sa Bible, na yung palang pinagdadalhan pa rin para sa akin ng nanay ko, isa, nagpo-practice din pala siya ng witchcraft. Kasi parang gagamutin ka, keso-keso, ganyan. So, Tapos ibig sabihin nalawaya ka na. parang may nilagay pong anting-anting sa akin ng pass. Tapos may marami silang mga rebul-rebulto dun sa bahay. Oh, yeah. Tapos sinasabihan pa yung nanay ko kasi nagkikwento siya about dun sa namatay niyang mother, ganyan yung lola ko. Tapos sinasabihan siya na gusto niyo po bang makausap, ganun, ino-offeran pa po siya ng ganun. So, yun po, praise God po kasi kapag nag-uusap kami ni nanay, talagang nagiging bold po ako in telling her na yung mga ganun, pati yung mga superstitious beliefs niya, ganyan, sana wala na po yan, hindi yan kasama sa mga paniniwala natin kasi napagtagumpay na lahat yan ng ating Panginoon. Amen. So, yun lang po, praise God. Oh, sino pa? Sino pa ang nakakamalas? Sister Vanessa. Ako naman po, honestly, talagang ako po ay mahilig maniwala sa mga manghuhula nung hindi pa po ako nakakakilala sa Panginoon. So, si Brother Romel, Brother Robert, lagi topic eh. Nung nasa Muntinlupa po kami, syempre meron po talaga kami pinagdaanan, hindi naman eh. Ako po yung nagbabayad talaga ng manghuhula. Sabi ko, hulaan mo ba kung nasaan nakatira yung babae ng asawa ko? Kasi po, meron nagsabi sa akin na yun daw, kasi po marami po kaming mga biktima ng mga gano'n. So parang nagkaroon po kami ng sama-samang asosasyon. So in short po, Pastor, sumama po ako sa kanila kasi nahulaan daw nung mga co-teacher ko yun. Sabi ko, sige, sasama ako. Sabi nila, magbayad daw muna po akong 200. Malalaman daw kung saan lugar. Okay, di nagbayad po akong 200. Totoo nga naman, nandun nga sa lugar na yun. Sabi ko, aba, totoo yata to. Sa susunod daw po, magbabayad rin ako ng 500. Talagang malalaman daw kung ano yung hitsura. Sabi ko, wow, mukhang... paniwalang-paniwala po talaga ako dahil yung mga co-teacher ko po, nalaman nila. Sabi ko, totoo. Di, kailangan gagastos ka daw po ng mga 1,500 to 2,000. Ano po ako nun, galit na galit yung puso ko. Parang sabi ko, kahit 5,000 yung papayaran ko na. So in short, yun po. So hindi po pala talaga totoo. Talaga pong mali. Nasa demonyo po talaga yung mga ganon. Kasi iba-iba yung sasabihin sa'yo para lang makakuha sila ng pera. So yun lang po. Scam po pala yun. Oh, meron pa ba? Jared, Gamamona, Stefan. Kaalala ko po dati, Pas, may narinig po kasi ako, yung sekretaryo, yung nagsasolidar sa Baraha. Sabi kasi nila, malalaman mo daw, yun din, yung kay Brother Adrian din, kasi nagkakahinala po ako may babae siya. So may nagsabi po sa akin, wala naman po si Adrian. May nagsabi po sa akin na kapag nanalo daw po ako, ibig sabihin, totoo na may babae. Pagka natalo daw po ako, walang babae. Ilang beses po ako naglalaro. May time na panalo, may time na talo. Di ako po yung naguguluhan kung ano po talaga doon. Pero totoo po, nakapambabae talaga siya. Kaya yung parang, ang nasa isip ko po kasi noon, yung kung sakaling malalaman ko, syempre, aaway ko po siya. Kaya lang yun nga po, talo at panalo. Pero nung nalaman ko po nakapambabae siya, inaaway ko po talaga siya. Pero napatawad ko na po siya. Ayan, si Sir Joy. Ayan. Tawag sa man tawag yung magaling. Nung bata po kami sa loob po ng campus sa university po kasi kami lumaki ng mga barkada po. During walang kuryente, naulan ng gabi, nasubukan po namin na maliit kami na mag-spiritual class. Yan po. Although wala naman pong wala naman pong gumalaw. Pero lang yung curiosity ng bata. Tapos apart from that po yung ghost hunting kasi po doon sa university daw po na kung saan kami lumaki. Doon daw po
war ng American at Hapon, doon daw po yung mga inilibing ba sa area na yun. So doon pupunta po kami sa lugar kung saan daw inilibing, kaya magtatakutan kami doon hanggang sa one time po, I don't know kung naniniwala din po kayo sa ganyan eh. Pagdating po namin sa bahay, sabi po nung paalis po yung barkada ko yung kotse niya, hindi po naandar. Ang sabi ng daddy ko po, may sumama daw po sa amin. So, yun nga po, hindi po pa kasi may mga bad spirit talaga. Hindi man yung dead spirit, bad spirit na maaaring sumama na hindi nagpapaandar ng kotse ng barkada po namin that night. Ayun Wala nang gasolina. Ano na yung battery pali? Possible na po. Ayun po, salamat po sa Lord sa pag-iingat niya. Ngayon po, yung barkada ko po ay sama-sama na po kami nagpupuri sa paano nagilid po sa harap po yung mga barkada ko sa Pilipinas. All glory to God. Yan, praise the Lord. So, kala kasi natin na yung mga karanasan na ganyan, walang kinalaman to sa faith natin. Malaki siya. Sa akin naman, karanasan ko, may pinsan ako, parang pagpesta at saka pag may ano sa community, binabayaran siya para mag-magic. Talagang, kasi bata pa ako hanggang nag-high school, college. Halimbawa, 3 pa akong malalaki igaganyan niya yun dito sa throat. Gagawin niya. Una dito sa ilong. Talagang gano'n, pinapako niya. Pati dito. Tapos, patatalihan mo siya kaya sa poste dito. Talihan mo siya, lahat kayo, talihan siya. Talihan mo siya ng ano. Sabi niya, ito yung dubid Talihan niyo ako. Maya-maya, nakaganyan siya. Tapos bigla siyang gagawin. Mawala yung tali. Ang pinakagrabe ganito. Kumuha siya ng newspaper. Ginano niya. Tapos, kinain niya yung newspaper. Humingi siya ng coke. Tapos, ininom niya. Talagang, ininom niya. Inubos niya isang boteng coke. Maya-maya, sabi niya, ito, tingnan niyo. Kinuha niya yung kapiraso. Putol na siya, ganito kalalapad, Nagayin niya isa-isa, Lahat. Hanggang maubos yung newspaper. Pero dikit-dikit yun, Ganun siya mag-magic. Dami niyang magic. Minsan, pumunta siya sa bahay namin, nagsasaudi siya Parang ano siya sa HR kitchen, Nagkaroon siya ng sakit. Yung sa balat. Yung namumuti parang kay Chris Aquino. Basta ganun. Sa Saudi, sabi niya, hindi raw malaman ng mga doktor yung sakit niya. Pinauwi sa Pinas. Tinanggal siya sa trabaho. Minsan dumalo siya sa amin kasi nabalitaan niya, Christian daw ako. Nung pumunta siya sa bahay namin, sabi ko sa kanya, hindi kaya ito dahil nagmamagic ka dati. Sabi niya, kaya nga ako pumunta rito Sabi ko, kailangan suko mo yan. Suko mo sa Lord. Kailangan magsisi ka. Renounce mo lahat ng ginagawa mong practice, lahat ng ginagamit mong tools, tapos nag-pray kami. Nabalitaan ko na lang, sinabi niya na gumaling siya. Gumaling siya, nawala yung ano niya, yung puti-puti. Makikita ko na, maawa ka Kayo manggi siya, pero puti-puti talaga. Ang puti-puti ng balat niya. Hindi malaman ng doktor yung sakit niya. Sabi ko, Panginoon na makakagaling nyo kasi yung mga doktor, hindi nila malaman yung sakit mo Diba? Mula sa Saudi, hanggang Pilipinas, hindi siya magamot. Pero sabi ko, mag-pray tayo. Kaya, gumaling siya. So, ito yung lesson natin. Sabi nga dito, number 1, sa verse 17, all the Jews and Gentiles who lived in Ephesus heard about this. They were all filled with fear, and the name of the Lord Jesus was given greater honor. Una-una, God exposes the work of demons. Yung nangyari sa Acts 19, sinadya ng Panginoon yan para ma-expose yung gawa ng kaaway at may taas yung pangalan niya. Kasi bakit? Mababasa mo ron sa Acts 19, ito yung sinasabi ni Paul. Nung pumunta siya sa bayan ng Ephesus, nakita niya, nabasa niya agad, to the unknown God. Sabi ni Paul,
religious yung mga tao dito, pero hindi nila kilala yung Diyos nila. Kasi nakalagay naman, to the unknown God. Yung pala nagpa-practice ng occultism doon. Kaya yung Acts 19, in-expose ng Lord yun. Ang dahilan ng Panginoon, hindi si Satan ang may taas, kundi siya, di ba? Dapat Panginoon ang may taas. So, ganun ang nangyari. Even the demons declare and testify, but the name of the Lord will be magnified. Sabi nga ng verse 15, but the evil spirit said to them, I know Jesus, and I am acquainted with Paul, but who are you? Naalala niyo to yung may naggagaya kay Paul na naglilay hands. Tapos sumugot yung demonyo. Sabi niya, si Paul kilala ko. Si Jesus kilala ko. Eh ikaw, sino ka? Di ba? So, in-expose ng God yun, di ba? So, ibig sabihin, kahit nasaan nagpa-practice ng ganyan, i-expose ng Panginoon yan. I-expose ng Panginoon yan. Kahit saan may nagpa-practice ng ganyan. No? Ano yung sabi ng James 2:19? Nakanino na tayo? James 2:19. Do you believe that there is only one God? Good. The demons also believe and tremble with fear. Yan, so sabi ng James 2:19, kahit ang demonyo ay naniniwala rin sa Diyos. Di ba? So, kahit may mga nagpa-practice niyan, katulad mga sinisya natin mga kapatid, meron silang Diyos din na sinasamba. Meron din silang Diyos na wino-worship at may mga sila ritual na ginagawa. No? Kasi si Satan din naman gano'n eh. In your opinion, why does God exposes the words and deceptions of the enemy Satan? Bakit kaya ini-expose ng Panginoon yung mga ganyan? Anong reason natin? Especially we are now Christians. Why God exposes the word of the enemy? Dito sa mga witchcraft, di ba? So yung gusto sumagot, dali, nagugutom na yung iba. Sister Kate, sagutin mo na, baka mabilis. Parang stop na yung practice. mas maling gutom ha. Siyempre po, God is a God of truth and a God of light. So whatever is hidden in the dark, talaga pong ina-expose po niya yun. And for us also to be able to identify, acknowledge, and be able to, ayun nga po, to rebuke yung work po ng kaaway kapag nakikita po natin yun. Kasi kung hindi po talaga ito na-expose ng God, we are blinded po ano po yung pagkilos ng kaaway at hindi po natin yung mapagtatagumpayan niya. Amen. Kasi si Satan gusto niya siya yung sampahin. Diba? From the start. So pag in-expose mo yan, mangyayari, malalaman ng tao kung sino yung totoong Diyos. Diba? Now, next, sabi dito, verse 18, many of the believers came, publicly admitting and revealing what they had done. So, ano yung point number 2 natin? Overcoming witchcraft and occultism. The need for confession and renunciation. Ano ibig sabihin ito? Pag tinignan natin yung verse 18, sino yung mga nag-publicly confess? Sino yung mga nag-confess publicly? Basahin mo. Believers. Ibig sabihin, yung mga believers, nagpa-practice sila dati. Nai-involve sila sa witchcraft, sa occultism. So, nung malaman nila yan, in-expose ng God, publicly, sinurrender nila. Kaya, the need for confession and renunciation. More likely, these new believers wanted to publicly show they turn from witchcraft and magic. So, only God can touch our hearts for conviction. People will answer the call of God or ignore it. Yun sinasabi ko na pag naging Christian ka, pag may mga ginagawa kang hindi ayon sa Diyos, may conviction ka. At we have to repent about it. We have to renounce it. Lalo na kung witchcraft or occultism. Malaking kasalanan ka sa Panginoon yan eh. Ang tawag niya sa Bible, spiritual prostitution. Bakit spiritual prostitution? Sumasampa ka sa ibang Diyos. Diba? Nagkakaroon ng sacred, holy jealousy ang God. Sabi ng Panginoon, I am a jealous God.
You cannot serve other God before me. Diba? So, ganyan ang nangyayari. Ang sabi ng 1 John 1:9 to 9:10, nakakita na tayo. So we have to 1 John chapter 1, verse 9 to 10. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Verse 10, if we claim we have not sinned, we make Him out to be a liar, and His word is not in us. yan, 1 Corinthians 10, 19 to 20. 1 Corinthians. Sabi ni Paul yan. 1 Corinthians 10 verse 19 to 20. What say I then, that the idol is anything, or that which is offered in sacrifice to idols is anything? But I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils and not to God. And I would not that you should have fellowship with devils. Ito, baka hindi nyo ba na na-encounter o dating alam nyo na to. Sabi ni Paul niya, 1 Corinthians 10, 19 to 20, sa community na nagsiserve sila ng pagkain sa mga idols ay hindi kalooban ng Panginoon. Kaya sabi ni Paul dyan, you refrain from doing this because yung sineserve nyo na food tapos kumakain din kayo ay pagsamba rin sa Diyos-Diyosan. Yan sinasabi ni Paul. Kasi sa atin may tradisyon, di ba? May tradisyon na kinalakihan tayo na iniuutang pa yan para maganda ng mga pagkain, para i-over sa mga santos andito at pagpiestahan ng bayan. Di ba? At hindi natin alam na kinagisnan natin na akala lang natin ay normal lang siya. No? Pero biblically, scripturally, si Paul ang nagsabi, you are offering it to the demons and to the enemy of God. Diba? Parang ganyan. Yan yung sinasabi niya dyan. Paano po yung yung piyesta? Yun na nga yung sinasabi. Siyempre, Christian tayo, Mm. tapos hindi naman tayo nakikiano doon sa, hindi ko sa namin ginagawa namin yun. Nakikain po pa. Di ba yung tradisyon na sa municipality, sa barangay, piyesta. Pero hindi naman tayo ano doon sa posisyon nila o sa ano nila. Baka magkamali. Pero naghahanda naman tayo. Parang yung mga may, di ba, yung family gathering din, minsan kasi naging reunion, gano'n, salo-salo, kakain. Pero hindi naman tayo participate or Oh. handaan lang sa pamilya. Piyesta kasi. Hindi ka nakikiposisyon. Tapos merong gathering, family gathering, pupunta, reunion. Kaya at least ngayon, pag alam na natin, hindi na tayo mangungutang, hindi na tayo maghahanda, hindi na tayo mangunguna na gawin yun. Kasi alam natin, there might be something against our will and the will of God. Diba? Kasalan po ba yun? Yung parang nakipiesta ka lang. Nakikain po. Hindi, yun nga eh. Pag nakiano ka, nakiayon ka, di ba? Di ba? Kasi sabi, ang sagot talaga doon, ang sagot kay Deacon Haji, 1 Corinthians 10, 19 to 20. sa 31. Whatsoever you do, whether you eat and drink, do it all for the glory of God. Ayan, sa dulo niyan, sa dulo ang sagot na. Ako kasi nung malaman ko yun na yung mga ganyang piyesta-piyesta, kasi tuwing December 8 kasi nga sa amin ang bayan ay conception. So talagang naghahanda, umuwi kami na, nang hindi pa kami Christian, Pero nung mabasa ko nga yun, at saka nung maborn agad nga ako ay, pagan nga pala yun. It's a pagan na... So, ang ginawa ko, hindi na ako umuwi. Hindi na ako umuwi ng... Oo, kasi conception sila eh. Kasi, December 8 yun. Umuwi talaga kami. December 8, conception yun eh. so, mula na, hindi na ako umuwi. At saka yun nga, na nagre-rena-rena pa rin doon. Di ba, may ganun, nagre-rena-rena. So, yun yung uli kong... Nag-intay na ako. May karosa pa. Yun yung uli kong narinig ako ng Lord doon. Kaya mula noon, hindi na kami umuwi talaga.
pagan na ako. So, Pagan practice. pagan practice. Michael. After fiesta. Totoo po dyan. Magandang wording tayo is kahit yung birthday lang, i-search nyo po sa Google, merong pagan origin yung celebrating birthdays. So, ngayon, ewan ko kung okay sa inyo mag-celebrate ng birthday and all. Kasi naman, fiesta lang, the intention is not to celebrate naman, but to have a fellowship or gathering lang. Pero, pag magpapaka-strict talaga tayo sa mga practices and all, even a birthday, blowing of candles, ganyan, it goes back to the ancient times na may pagan talaga siya. Search niyo po, yun lang po. Kaya sa akin sa Christian way, ang nakita ko dyan, pagdating ng mga celebration, birthday, anniversary, dapat nandun ng Diyos sa celebration. Yun ang kapalit. Kasi iba, nag-iimbita ng mga kaibigan, pero wala ang Diyos doon sa pagtitipon. They never pray, they never hear God's word, they never worship and thank God. Kaya sino ang pinag-celebrate nila? Hindi Diyos yun. Pero Papa, kasi lalo na yung mga piyesta, yun ay mga santo-santo. Talagang literal na santo. Santo Nazareno, Santo Nicolas. More on santo santito talaga. Kaya yung... Yeah, kasi yung motive nga eh. Halimbawa, December 8, punta kayo dito. Tapos sabihin ko, may kainan tayo sa December 8. Conception yun. Pero ang intention ko, makinig kayo ng salita ng Diyos, magkainan tayo ng fellowship. So, our intention is to honor God. So, walang masama doon. Yun po yung punto ko kanina. Di ba? Christian family. Oo, wala. Bakasyon eh. Bakasyon, uwi sila sa barangay. Wala na yan. Gardening yung family. Oo. Hindi naman nakikiselebrate sa patron. Basta yung intention nyo ay malinis sa mata ng Panginoon. Kaya pwede mo naman gawin yun any day of the year eh. Diba? Pwede mo gawin yun any day. Does anyone has the courage to confess any participation of these so-called practices? Tapos na tayo dyan, no? Number 3, God wants true repentance and surrender. So yun nga sa book of Acts, a number of them practiced sorcery, brought their scrolls together and burned them publicly. When they calculated the values of the scrolls, yung scroll, mga books yan, no? The total came to 50,000 drachmas, yung silver coins. So ang point dito, sabi nga, God wants true repentance and surrender. Ano ibig sabihin ng true repentance? Ang true repentance, ano yan? Hindi ka na nagsisi ng kasalanan. You surrender everything that has accompanied you for the commitment of the sin, and you have to turn back to God. Diba? So, pag ang true repentance, may kaakip yan na lahat ng bagay na kasama sa kasalanan, pwede mong bitawan yan. At pag bumalik ka sa Panginoon, wala kang dala. Malinis ka. Yun ang true repentance. Kaya nga, di ba, sabi sa akin, Pastor, nagsisina ako ng pag-inom ng alak eh. Pagpunta ako sa bahay niya, ano yung mga alak na yan? No, it's not true. Hindi ka nag-repent. Kasi nakita ko daming bote ng alak eh. Hindi, Pastor, regalo yun sa akin eh. Pag bumibili sa duty free, ang mamahal yan, Pastor eh. Alam mo, ang mamahal. Alam mo ba, kapatid? 50,000 noong time na yun. Sinurrender nila. Bakit? Mahal sa kanila yan. Pero, repentance eh. Kailangan surrender mo lahat. Repentance kasi. So, sorry mo sa Panginoon, di ba? So, many former magicians or those involved with witchcraft when become Christian, burn their magic books. Di ba? So, pag nag-repent tayo, hindi natin tinitignan yung halaga na mawawala sa atin. Ang tinitignan natin, yung
pagpapatawad ng Diyos at pagbabagong buhay na gagawin ng Diyos. Yun ang mas mahalaga, di ba? So yun po yung true repentance and surrender. Why do you think God wanted this symbol to submit to God in total surrender and repentance? Bakit kaya hinayaan ng Diyos na gawin nila yon? Na kahit ang mamahal ng presyo nun, inano nila? Sinoli nila, oh. Binur nila, sinunog nila. Bakit kaya inalaw ng Diyos na gano'n? Total surrender, no? Di kang DJ. Simple lang pa, so that you can shift your focus to God. You shift your focus to God. Na hindi na sila babalik sa, because if you see those tools, ma-entice ka rin na gawin ulit yung mga magic na yan. So, tama yung sinasabi ni Deacon DJ. Kasi ang bottom line nito, lahat ng practice na yan, they worship God. But the God who is a false God. So, galit na galit ang Diyos na ganyan. So, paano sasabihin totoo mong mahal ang tunay na Diyos, buhay na Diyos, pero sa kabilang banda, nagwo-worship ka sa false God? Di ba? So, kahit na anong halaga nun, dapat ipagkaloob mo yan, isurrender sa Panginoon. Point number 4, last point. Overcoming witchcraft and occultism. Obey God and educate God's people. Sabi sa last verse doon, in this way, the word of the Lord spread widely and grew in power. So, nung ginawa ng mga tao yun, mga Christian na sila eh. Nung ginawa ng mga Christian yung pag-surrender nila kahit na mamahal na yun, nakita ng mga tao yun. Ang nangyari, dumami lalo sila. Di ba? Dumami sila. In this way, the word of the Lord spread widely and grew in power. So nakita natin, ang kailangan pala para lumaki yung church, mag-surrender yung mga believers. Di ba? May mga tinatago pala silang sinasamba. Di ba? Nung binigay nila sa Panginoon, lumawak sila, lumago sila. Di ba? So, yun ang dahilan. Sa ating personal life, ganun din yun. Pag meron tayong hindi sinusuko sa Lord, we can never be effective and used by the Lord. Diba? Ganun din siya. The Bible consistently notes connection between demons and certain sinful items, but their attachment is to people. We are to worship God and to avoid those practices or objects that lead us to sin. Ngayon, kung babasahin ito yung very specific talaga. Lahat na nagpa-practice yan. Sinabi niyan isa-isa. No? Mula sa Deuteronomy 18:10-12, sino gusto magbasa? Diyan tayo magwawakas. Deuteronomy 18:10-12. Let no one be found among you who sacrifices their son or daughter in the fire, who practices divination or sorcery, interprets omens, engages in witchcrafts, or casts spells, or who is a medium or spiritist, or who consults the dead. Anyone who does these things is detestable to the Lord. Because of these same detestable practices, the Lord your God will drive out those nations before you. Yan. So, makita natin yung galit na galit ang Panginoon sa lahat ng gumagawa niyan. Kasama na rin dyan yung sinabi ko ng Friday na yung testing kay Abraham, hindi totoong inaalaw ng Diyos na i-offer yung tao. Kasi yan, nabasa niyo, di ba? God hates human sacrifice. So, ang ginawa ni Abraham, actually, he was just tested by God. Kung ano yung faith niya sa Lord. No? Question po. Yung mga astronomy, sina Virgo, sina Leo. Oo. Mga hula, di ba? Mga hula yan. Mga ganyan. Tapos sa pagbaba, sila, sila Feng Shui. Oo. Ano pa rin yun, no? Yung mga future ano yan eh. Horoscope, di ba? Horoscope. Tsaka yung mga ganyan, sinasabi nila, dapat yung mapapangasawa mo, Virgo. Dapat Scorpio. Yung mga hula, di ba? Partner. Sabi nga, ay, yung pangasawa mo, ganito, Sagittarius, malas yan.
Dito to yan. Dito siya to. Give practical ways to avoid and educate people against the practice of witchcraft and occultism. Practical ways to avoid and educate people. No? Kaya pag may nagtanong sa atin, educate nyo na. Hindi tama yan. Sabi sa Bible, di dapat natin sambahin ng Diyos-Diyosan yan. No? Witchcraft yan, occultism yan. Anong practical ways to avoid and educate? Trust God. Di ba may mga red, trust God. Tanong ko, yung halimbawa mga rings, mga necklace, yung mga symbol. Ay, mga charms. Mga charms. So, yung mga may charms dito, sa inyo yun, kung ano yung conviction nyo, di ba? Pero dapat yung sinusunog eh. Sinusunog katulad ng ginawa nila. Kahit na ano ba yan, diamond. Hindi, may mga mahal na charm. Ito. May mga mahal talaga. O yan, conclusion na tayo kasi nagugutom na. I-share ko lang po yung nabanggit ko. Give practical ways to Sa zodiac signs. Naalala ko po kasi po nakikinig po ako sa Hardin ng Panalangin sa way back sa Pilipinas pa. Alasin ko lang umaga. Ang sabi po is, kapag daw po merong gano'n nag-uusap po sa zodiac sign, tayo as born again na po, isang sasabihin natin is, ang ating pinaniniwalaan is the empty tomb and the risen Lord. Ayan daw po, kapag in case na meron kayo may kwento na nag-uusap tungkol sa mga zodiac signs. Yan, oo. Wala tayong simbolo ng idol, no? Pas yung panunod ng mga movies na kagaya ng Harry Potter. Harry Potter. Actually, sabi nga, only God knows our heart. Twilight. Yung mga question na ganyan kasi, sabi nga, whatever you do, whether you eat or drink, do it. Kasi minsan, baka yung anak natin, ang mali kasi minsan, yung anak natin, pinalalaki natin na parang dating sa point na hindi clear sa kanila na may naka-attach doon na something influencing, which is about magic and witchcraft. Yun ang hindi maganda. So, dapat maging aware tayo kung yung mga anak natin. Kung manood man sila lang, sabihin nyo kaagad sa kanila, it is not true. Parang gano'n. Dito po, kasi yung mga kabataan po, katulad po dito sa namimili po siya dun sa Minecraft. Ano po ba yun? Auto. Kasi ano siya Marami daw kami ginagamit. Sabi nga, yan yung sinasabi, the New Age, superstitious, and instrument by the devil, the New Age. Lahat yan inspired ng kaaway or influence. Kaya dapat pag may maingat talaga tayo sa mga anak natin, i-educate natin sila. Kaya yung lesson natin, we don't just avoid, but we have to educate people. Around lang yung mga bata. Mas pwede po kayong magbigay po ng talks. Kasi personally po, hindi po naniniwala sa akin ang anak ko. Hindi. Kaya ito, ginawa natin sa Bible study para to church-wide. Ituturo to church-wide. Kasi Jabet po. Meron lang po akong experience po. Hindi naman ako pagkakalitan ng mag-asawa. Meron lang po ako na-experience na witness na naglalaro nga sila ng Minecraft. So, kinausap ko yung dalawang magkapatid. Sabi ko, anything that you do na nagkakos na sa inyo, after that is anger, frustration, naiinis ka, bilis mong ma-trigger, tapos you're focused on these things na nare-disregard mo na nagagalit ka na sa kapatid mo, nag-aaway na kayo. It means you have to stop because it doesn't make you a good person at hindi ka natuturuan ng maganda. So from there po talaga, they should realize na
kahit po sa ating matatanda, anything na gagawin natin na nag-cause sa atin na hindi nakakalugod sa Panginoon, it means it's the work of the enemy. Tama yun, hindi lang sa mga bata kahit sa matatanda. May influence yun May influence yun. Kasi sa ano kami, sa beauty and wellness, we're using yung mga stones. May mga stones, and we're using crystal stones. At boss po namin ay talagang lagi siya naniniwala sa mga ganyan, lalo na yung placement ng chakra. So, syempre, nag-train ako dati. Nung hindi pa ako Kristiyano, naniniwala ako kasi talagang piniplace talaga namin siya. And talagang naman naririnig naman ang tao. Not because of dahil because the stone is being placed sa different chakras. But actually, now that I'm already a Christian, I always tell to sa mga kasama ko sa trabaho that yung stone is just a tool. When you hit it, yung hit na yon nag-stimulate ng relaxation kasi when you place it in the body, talaga naman yung hit, nag-relax, nag-open ng pores, nag-relax, it stimulates the circulation. So, it's not because of the stone that they need to believe, but it's the power also ng heat. And when you massage the body, talaga nagkakaroon ng relaxation. Parang ano lang siya, sa physical aspect. Pero kung gano'n mga ginagamit nila talaga tool as means of circulation of blood. Okay. Kaya lang, boss po namin, pag pinapa-explain sa client, they want us to explain it that it works on the Sa tingin ko ang malito ganito, andito yung mga stone, pag mo dali sa client. Iba yun. Yan. Iba yun. Oh, yan. I think po, we as adults should be responsible enough to remind our kids. Honestly po, you can equate that for yung mga anak natin nag-aaral dito sa school, biyag nilang mga kung ano-ano pa mga alamat, di ba? You cannot deny it to them that you should not study that because it will affect also their grades sa school, di ba? But as a parent, in a Christian parent, you have to tell them that these are fables, these are just like isip, di ba? But you have to tell them parallelly that this is the truth, the Word of God. You then have to teach them about the Bible. Then they will learn how to, divide their attention. Sa akin, they can play, they can watch anime, but you have to tell them always that this is not, that is not reality actually. The truth is about God. And of course, may struggle talaga dyan because meron sila, mas marami attention nila. Wala ka na sila sabi ni Pastor, pag tinatawag, hindi na sila hihirain, nagagalit kasi ka nag-disturb yung kanya pag nilaro. Diba? So, but at any rate, kailangan talaga natin mag-work hard pa. And of course, introduce God more. Because it's God who will also change our characters, honestly. Amen. Yan. Palapan natin ang Panginoon. So, dito sa conclusion natin, sabi nga dito, Philip went down to a city in Samaria, preached the Messiah to them. The crowds paid attention with one mind to what Philip said. As they heard and saw the sign he was performing. For a great spirit crying out with a loud voice came out of many who were possessed and many who were paralyzed and they were healed. So there was a great joy in that city. Actually, mula pa dito sa Acts chapter 8, si Philip na nagpipreach siya, maraming mga handicap, miracle na ginawa ng Panginoon. Pagdating ng verse 9, 10, 11 niya, naalala niyo yung si Simon? Occult practicer yan nakinig siya dyan kay Philip. Tapos, tinanggap niya yung Panginoon. No? Naniwala siya. Pero dati siya nagpa-practice ng occultism, sabi nga nun. Ang point dito mga kapatid, yung Word of God lang ang pwedeng magpalaya talaga from the sin of witchcraft and occultism. Katulad yan, pinipreach ni Philip, maraming gumagaling at kasama yung nag-practice ng occult, si Simon, na born again sila lahat. Kaya lang pagdating ng bandang dulo niyan, si Simon, nakita naman niya, nililihans ni Philip,
yung kamay niya, yung Holy Spirit nagsasalita sa tao. Yung tongues. Sabi niya, magkano bibigyan ko sa'yo para maglilehans din ako. Gusto niyang bilhin. Yung power. Ano naman yun? Yung power naman ang gusto niya. Yun naman ang karugtong nito. So, ang ating conclusion, the power of God's word was manifested. So, ang palaban natin sa witchcraft at occultism is the word of God. Yun ang ating palaban. Sabay-sabay natin basahin. I pray that Christians will continue to mature in the knowledge of God, to stay away from any practice of witchcraft and occultism. I pray that